Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega. For His love for us is for all eternity. It is immeasurable and boundless. He is faithful and just. He is very forgiving. And He accepts us for who we are and what we are. But, of course, we must seek His forgiveness. We must be righteous like our Father. For now we are not perfect, but time will come we will be, because of the blood of Jesus Christ. And I exalt the name of my Savior, Jesus Christ. I glorify the name of Jesus Christ, the man clothed in linen, the Lamb of God, who wrote my name in His book of life. Our Jesus Christ is also loving like our Father. He considers us His friends. And He laid down His life for us, His friends. And He taught us on how to live a life pleasing to the Almighty Father. And so we must read the Bible, the words of our Father, and the words of Jesus Christ are written here in the Bible, in the Old Covenant or Old Testament, and in the New Covenant or New Testament or New Contract. So, ang difference ng Old Covenant sa New Covenant, sa Old Contract, kailangan natin physically masaktan, no? An eye for eye, tooth for tooth. But sa New Covenant, si Jesus Christ na ang nag-suffer. Binuhat niya lahat ng ating mga kasalanan. Hanggang ngayon, effective ang blood ni Jesus Christ. Powerful. Because He is perfect. And so the Almighty Father exalted the name of Jesus Christ above all names. And He will reign in His kingdom that will never end. And Jesus Christ wants us to be with Him wherever He goes. Wherever He will be, He wants us to be with Him, to reign with Him in His kingdom. Our inheritance is our Almighty Father, and He is our real treasure. Jesus Christ also is our treasure. Walang makakatanggal, no, sa atin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, yung pagmamahal nila sa atin. May mga trials and tribulations tayo na nararanasan dito sa mundo. Si Jesus Christ, naka-experience din ng trials and tribulations. But He remained faithful in the Almighty Father when He was in this world. And up to now, He's faithful. And so we will imitate Jesus Christ. We will be faithful to our Father. May mga trials and tribulations, yes. Very painful, yes. But Jesus Christ also experienced those things. Even though He didn't commit any mistake, He did not sin. He's perfect. That's why the Almighty Father loves Him so much. Because His faithfulness to the Almighty Father. So last time, we read Deuteronomy chapter 22. So it's about the different laws on morality. Kung ang itatago mo ba ang mga pag-aari ng mga kakilala mo o kaibigan mo or kapwa-tao mo, kahit na nawala nila yon, or kung meron mang bagay sila na hindi ginagamit, kukunin mo ba yun? Nanakawin mo ba yun? Mali yun. Ibibigay mo. Pag nawawala ang isang gamit, ibibigay mo.
hindi mo aangkin, hindi mo sasabing finders keepers, losers weepers. Dahil sa demonyo yon, dahil pinagnasaan mo yon, that's thievery, pagnanakaw pa rin yon. Kaya kung may nakikita tayong mga bagay na nakakalat, na alam naman natin na may maghahanap nun, ibibigay natin yon, no? Kung saan man sa lost and found, kung meron, or sa mga public places, i-post natin na meron kaming nakuhang ganito, may nakuha kaming wallet, may laman 1 million pesos. Ibibigay natin dahil hindi sa atin yon. At pag inangkin natin ang bagay na yon, kahit 1 million pesos pa yon, 2 million, 10 million, kapalit nun ng iyong kaluluwa, aanhin mo ang 10 million sa impyerno naman ang punta ng kaluluwa mo. Pag nasa impyerno ang kaluluwa ng isang tao, hindi na siya makakalabas doon. At ang yun ay for all eternity din. There's no hope in the future for those souls who are in Hades. Ang kasama nila doon, mga fallen angels, mga demons, mga devils. And yung fire doon will not be quenched. And the worms do not die in Sheol. Kaya pag may mga alaga na animals, no, na nakakalat, nakikita mo, mahal yung animal na yon, mahal yung aso na yon or yung pusa na yon, kinuha mo, itinago mo, inangkin mo na parang sa'yo. Hindi, nakawala naman hindi naman inaalagaan siguro na may-ari. Kahit na isusurrender mo yon, ipapakita mo, or ipopost mo, no? Sa social media, ang dami ngayon. Nakakapulot kami ng ganito. Sino ang may-ari? Ganon. Baka sabihin, baka hindi naman siya may-ari. Siyempre, make proof, no? Kukuha ng proof. Ha? Pero hindi natin aangkin ang mga bagay na hindi atin. Kahit na nakakalat pa yan sa kalye. Kung nakakuha ka ng bayong na punong-puno ng pera sa kalye, ibabalik mo. Itatanong mo. Ngayon, sabihin mo, baka kasi yung magkaka-interest ng pera na hindi rin naman siya may-ari. So, nasa sa kanya na yun, nasa konsyensya na niya yun, at siya na magdadala nun. Siya nang haharap kay Almighty Father nun, hindi na ikaw ang mananagot. Test yun sa'yo. At pag inangkin mo yun, mali, 0 ka sa test. Hindi ka nakapasa. Tapos hindi mo alam na nung araw din na yon, kukunin yung kaluluwa mo sa'yo. Saan dadalhin? Sa impyerno. Hindi mo alam. Hindi natin alam ang buhay natin. Kaya magiging honest tayo sa mga tao. Kahit gano'n pa kamahal, magiging honest tayo. Dahil kung ikaw ba nawalan ka ng isang bagay, hahanapin mo, di ba? At magagalit ka pag hindi sa'yo binalik. Aakusahan mo yung tao na magnanakaw ka, gano'n. Gano'n din syempre ang iisipin ng kapwa-tao mo. Ha? Kaya mamahalin natin ang kapwa-tao natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Pag nanloko ka ng kapwa-tao, isipin mo rin sarili mo, paano kung ikaw ang niloko? Makakaya mo ba? Iisipin lagi natin, kung sa akin ba mangyari yun, anong gagawin ko? Na ako ang lokohin, ako ang pagnakawan. Kaya kung merong lost and found booth, no, sa company nyo, or kaya meron kayong mga group chats, or kaya kung saan kayo nakatira, saang lugar, ipopost mo doon, ipapakita mo na may nakuha kayo, no? Siyempre hindi mo i-divulge yung kung magkano yung presyo, basta tanong mo, ano bang kulay ng wallet mo? Ganon. Yung mga clue, hingi ka ng clue, no? Or sign kung kanya talaga yon, ha?
Tapos itong, a woman shall not wear anything that pertains to a man, nor shall a man put on a woman's garment. So yung mga tao ngayon, yung mga babae ngayon nakakapagsuot na ng mga damit na mga pantalon, no? Gaya ko, naka-necktie ako. Pero, hindi naman ito ay gender issue. Wala ka lang maisuot, gusto mo lang magsuot ng damit, pero hindi na, may peplum, oh, nakaganon, may ganon yung damit ko. Ha? So, ang problema ng mga tao ay yung gusto nila na makipagrelasyon sa same sex, no? Kung anong sex nila gusto nila makipagrelasyon. Yun ang sinasabi dito ni Almighty Father. Nag-cross-dressing, kunyari, nag-iitsurang lalaki ka, pero hindi ka naman lalaki, no? Or nagtatake ka ng hormone replacement therapy, no? Yung hormone replacement therapy, yung babae, umiinom siya or nagte-take siya or nag-i-inject siya ng testosterone. Kasi ang babae at lalaki, merong testosterone. Mas malaki lang ang testosterone or mas mataas ang ano ba, value ba tawag doon? Ang bilang ng testosterone ng mga lalaki. Pero ang mga babae may testosterone din. Ngayon, ini-inject ng mga babae para gusto nila maging lalaki, gusto nila lang dumami ang kailang testosterone. Kaya ang nangyayari ngayon, sila ay nagiging balbon, nagkakaroon sila ng bugote, nakakalbo sila, yung mga babae nga, kasi nag-hormone replacement therapy ka, magmumukha kang lalaki dahil testosterone ang nilalagay mo sa katawan mo. No, na dapat lalaki yun. O since nagte-testosterone ka, o makakalbo ka, kasi yung mga lalaki, ganoon. Okay? At pag nakakalbo ka naman, magkakaroon ka man ng bigote at saka balbas, gano'n. At saka yung facial structure ng ng mukha mo, magmumukha kang lalaki ka. And then at the same time, yung boses mo, bababa. Pag lalaki ka naman, gusto mong maging babae, estrogen naman ang gagawin mo para magkaroon ka na ng dibdib, no? Ayaw ni Almighty Father ng ganon dahil yun ay it's an abomination. Bakit mo gustong maging Dahil it's because of what? Lust of the flesh yun. Hindi naman dahil sa yun ang puso mo eh. Dahil kung sinabing yun ang puso mo, anong chromosome meron ka? XX chromosome tsaka XY chromosome, di ba? At saka kita naman sa buto mo kung sakaling hukayan ka ng mga archaeologist when time comes, o makikita ay babae ito o lalaki ito, andun pa rin, no? Kaya, kasinungalingan yun ni Satan. Minamanipulate niya yung utak natin, at yung mga tao naman na nag-encourage sa mga tao na gumawa ng mga ganong bagay. Kahit hindi sila ang gumagawa noon, kung in-encourage nila, sa eternal damnation din ang punta nila. Sa impyerno rin ang punta nila. Nakalagay sa Romans chapter 1 yon. Ha? Kahit na very loving ka, hindi ka wicked, totoo kang tao, pero ini-encourage mo, tinotolerate mo yung mga ganong klaseng tao. Ikaw yung doktor na tumutulong, kasi gusto mo tumutulong ka sa mga tao, pero ganun ang ginagawa mo. Mapupunta ka pa rin sa impyerno. Ha? Kasi it's gusto mong tulungan yung mga tao na mag-pretend na hindi naman sila ganon, no? Ayaw ni Almighty Father ng kasinungalingan. Dahil yun ay isang kasinungalingan. And then, huwag tayo maging selfish. Pag may nakita tayong mga animal sa kalye na may anak, na manok, may itlog, huwag natin kunin yung nanay dahil mangingitlog pa yon, at pag nangitlog yon, may iba namang tao ang makikinabang. Kaya huwag ka maging swapang. Kukunin ko lahat, ubusin ko. Swapang. Kaya dati yung oras, pag ikaw naman ngayon ang nangailangan, wala ka na makukuha kasi lahat ng tao, swapang. Greedy. Tapos, iisipin mo rin dapat syempre yung mga kapwa-tao mo sa mga bagay, lahat ng mga desisyon na ginagawa mo sa buhay. Example, papagawa ka ng bahay. Dapat iisipin mo yung mga tao, dapat safety, yung unahin mo, may mga safety measures, no? Yung mga dadaan ng mga tao sa kalye, kung tatamaan ba sila ng iyong mga structure na pinapagawa. Nilalagay ni Almighty Father dito. Ang galing, di ba?
Kaya careful tayo sa mga actions na ginagawa natin para hindi tayo makapanakit or makasakit ng tao. At saka wag tayong paghahalu-haluin ang mga bagay, no? Itong verse 9 ng Deuteronomy chapter 22, paghahalu-halo ang pagtatanim ng mga buto. At sa pagkakahalo-halo ng pagkakatanim ng buto na yon, walang nakuhang magandang ani. Ngayon, may mga bagay sa mundo na to na pinaghahalo-halo ang isang katuruan, inihahalo si Almighty Father sa kadumihan. May magukunha ba silang magandang yield or ani doon? Na isinasali mo si Almighty Father sa kadumihan, sinasali mo si Jesus Christ sa isang sinasabi mo si Jesus Christ yung estatwa na yon. Hinahalo mo, pinaghahalo-halo mo, kadumihan, no? Ayaw ni Almighty Father noon. Ito ibig sabihin nito, ha? Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa noon? Isinali si Jesus Christ sa paganism, isinali sa Easter. Easter, si Ishtar yun. Si Ishtar, goddess of fertility and copulation. Bakit isinali niya si Jesus Christ doon? Easter, Ishtar. Si Semiramis yun. Kaya merong Easter egg, tsaka Easter bunny. Isinali niya si Jesus Christ. Tapos sasabihin niya, bawal kumain ng mga ganong bagay. Bawal kumain, tapos ang gusto niyo ay, fertility. Ano yan? Sino nang gawa nun? Sinali si Jesus Christ sa kadumihan. Ito namang verse 10, you shall not plow with an ox and a donkey together. Monopolization. Inangkin mo na lahat ng business. Ikaw na gumawa ng business, lahat na, gusto mo nang angkinin para yumaman ka, swapang ka. Sa tingin mo, matutuwa sa'yo si Almighty Father. Hindi, business naman yan. Business pero swapang ka. Hindi mo hayaan yung iba naman ang makinabang or iba naman ang makapagnegosyo. Verse 11, you shall not wear a garment of different sorts, such as wool and linen mixed together. No? Kapareho rin to ng pinagsasabay mo ang ox and donkey na magtrabaho. Ikaw pinagsasabay mong suotin ang wool and linen. Selfishness and greediness. Kaya itong verse 12, yung tassel on the four corners of the clothing, bawat isang tao merong expertise yan, bawat isang kumpanya, expert ka sa ganun. Hindi lahat pwede mong sakupin. May kanya-kanya tayong role sa mundo na to. Huwag mong sakupin lahat. Kasi ito naman yung law on sexual morality na tungkol sa babae na i-engage tapos pinilit siya ng lalaki, no? Or kung gusto ng babae na i-engage na siya tapos tumabi siya sa isang lalaki, silang dalawa ay parehong babatuhin ng bato. Pero kung pinilit ng lalaki ang isang babae na engaged na, kahit sumigaw siya, walang tumutulong sa kanya, yung lalaki lang ang mapaparusahan. Sexual assault yun. At yung mga babae na nagsisinungaling na kunyari sila ay malinis pa pero hindi na, no, magbabayad sila doon sa lalaki. At kung yung lalaki naman kunyari hindi siya virgin, hindi naman siya maayos magbabayad naman yung lalaki. Nasa in order lahat ng gusto ni Almighty Father, lahat binibigyan ni Almighty Father ng justice. If a man is found lying with a woman married to a husband, then both of them shall die. Adultery. Lahat, pati parehong papatayin. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Hindi na ganito. Marami siguro napatay na. Wala nang natira mga tao sa mundo.
Pinatay na lahat dahil nga sa kasalanan natin at magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Siya na ang sumalo lahat ng mga kasalanan natin. Gaya nitong yung babae na dapat na babatuhin sana ng bato ng mga tao, no? Pero dahil si Jesus Christ, nagsulat siya sa ground, he stooped down on the ground and wrote something. So, hindi siya nagtuturo ng kung sino may kasalanan, kundi sinasabi ni Jesus Christ, lahat tayo madumi. Lahat ng mga tao madumi, lahat ng tao galing sa alikabok. Walang malinis. Kaya hindi tayo dapat makakapagpasabi sa tao na madumi ako, ay malinis ako, ikaw madumi ka. Hindi. Lahat tayo may kadumihan. At magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ naging malinis tayo because of His precious blood. Ano pa? Ano pa ba yun? Bethro, tapos na dito. Hindi mo pwedeng tabihan yung asawa ng tatay mo or yung mother, tawag doon, yung stepmother mo, no? Kabastusan yon. Dahil kahit hindi mo siya nanay, tinabihan na siya ng tatay mo, so stepmother mo na siya, para mo na rin siyang ina, no? So, parang kamag-anak mo na din, ha? Kahit na nasa law, kahit hindi mo siya kadugo, gaya ng mga cousin-in-law, no? Magkakaano na kayo nun relative na kayo nun ha? Huwag niyong babastusin, huwag niyong pagnanasaan, dahil magkakamag-anak na, ipinagkatiwala sa'yo, tapos babastusin mo, kasama mo, binabastos mo. Anong klaseng tao yung ganon, na? Dapat may respeto tayo sa kapwa-tao natin. So, dito na tayo sa Deuteronomy chapter 23. He who is emasculated by crushing or mutilation shall not enter the assembly of the Lord. Ano yung emasculated? Yung emasculated, kasi sa ibang version, kasi New King James Version ito, sa ibang version, ito yung pag sinasabing emasculated, yung mga lalaki na wala na silang organ, na-cut na, no? Or private parts, privy member sa King James Version. Pero naman dito sa ibang version, diretso pagkakasabi, sex organ, no? May mga lalaki na naputol na nang hindi sinasadya or nadurog, no? Nadurog yung kanilang mga scrotum, pati yung testicles, or nang hindi sinasadya, or sometimes sinasadya nila. Okay? Kagaya nga may mga tao na tinatanggal nila ang kanilang mga yung gustong maging babae, tinatanggal nila ang kanilang mga private parts para i-convert i-restructure sa ibang korte, no? Yung mga taong ganon, ibig sabihin itong emasculated kasi, ito ay homosexuality, ha? Sa ngayon, okay? Kasi ito noon, it's literally, pero sa ngayon, ito ay homosexuality shall not enter the assembly of the Lord. Baka sabihin nyo, ay hindi pala pwede ang mga homosexual. Pwede silang lumapit kay Almighty Father. Okay? Hihingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Pero ano itong shall not enter the assembly of the Lord? The presence of the Holy God. Hindi tayo makakarating sa ating inheritance sa kingdom ni Almighty Father kung ang isang lalaki ay ayaw niya ng maging tuwid ang kanyang landas, or ayaw niyang sundin ng mga ipinagutos ni Almighty Father. Gusto niyang sundin yung kanyang lust of the flesh. Gusto niya makipagrelasyon sa kapwa niya, lalaki. Hindi siya makaka-enter sa assembly of the Lord, or hindi siya makakapunta sa presence of the Holy God. Kasi ayaw ni Almighty Father
Dahil kadumihan yon. Ha? Sinasabi ni Almighty Father, kadumihan yon. It's an abomination. Okay? Ngayon, pag babae sa babae naman, it's an abomination also. It's a sexual sin. Verse 2 of Deuteronomy chapter 2. One of illegitimate birth shall not enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation, none of his descendants shall enter the assembly of the Lord. Baka sabihin niyo, paano yan? Legitimate ako. Or anak ako sa labas. Hindi ako makakapunta ng langit. Hindi ko makakakita si Jesus Christ. Tayo, pag lumapit tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ, ano na tayo? Hindi na tayo illegitimate, kundi legitimate na tayo. Adopted sons and daughters of the Almighty Father. Romans chapter 8 verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. So hindi na tayo illegitimate. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ. Joint heirs tayo ni Jesus Christ. Kasama nating tagapagmana si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating King. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. So, dito sa Old Covenant, mga illegitimate ang hindi pwede makapasok sa General Assembly of the Lord, sa kanilang mga pagtitipon. I-apply natin ngayon, sino ang hindi makakapasok sa kaharian ni Almighty Father sa heaven? Yung mga tao na hindi anak ni Almighty Father, yung mga hindi nila ina-acknowledge si Almighty Father as their Lord and King and Savior and God. Dahil yung tatay natin, siya ang nag-create sa atin. May mga tao na ayaw nilang i-acknowledge si Almighty Father. Ayaw nilang maniwala kay Jesus Christ. Therefore, they are illegitimate birth. Hindi sila adopted sons and daughters. Paano lang tayo magiging adopted sons and daughters, therefore heirs and heirs with Christ? By believing in Jesus Christ. Malilinis tayo, mapapurify tayo by His precious blood. Pinadali na ni Jesus Christ sa New Covenant. Nakikita na natin. Kaya makakaharap na tayo sa tatay natin. We shall enter the assembly of the Lord. Verse 3. An Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord. Pag sinasabing shall not enter the assembly of the Lord, kung i-apply natin sa ngayon, ibig sabihin nun, hindi tayo makakapunta sa kaharian ni Almighty Father, hindi tayo makakaharap sa kanyang presence, hindi natin siya makakasama. Yun ang shall not enter the assembly of the Lord. Ngayon, bakit yung Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord, even to the 10th generation? None of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever. Bakit? Kasi may reason dito. No? Sa verse 4. First reason, because they did not meet you with bread and water on the road when you came out of Egypt. Second reason, and because they hired against you Balaam, the son of Beor, from Pethor of Mesopotamia to curse you. So, dalawang klase ng dahilan kung bakit ang Moabite at ang Ammonite ay hindi sila makakaharap sa presence ni Almighty Father. But, ngayon, makakaharap na. Bakit? Kasi ano bang ibig sabihin ng verse 4? Because you did not meet with bread and water on the road when you came out of Egypt, and because they hired against you Balaam, the son of Beor, from Pethor of Mesopotamia to curse you. Bigyan ko lang kayo ng background, no? Kasi ito ay mababasa sa Numbers chapter 22 verse 1 up to Numbers 24. Whole chapter pala yun. 3 chapters.
Numbers 22, Numbers 23, and Numbers 24. Doon natin mababasa yung ginawa ng mga Ammonite or Moabite na nagkuha sila ng isang hindi ko alam kung prophet ba itong si Balaam kasi kinuha siya para mag-curse sa mga tao na Israelites. Okay? At si Balaam, siya ay nakatira sa Mesopotamia. Na itong Mesopotamia, nakalagay dito, Aram Naharaim. Aram Naharaim, same as Padan Aram, na doon galing si Abraham. Ngayon, kung i-check natin sa mapa kung ano saan yung Padan Aram or Aram Naharaim, ito ay nasa Turkey, malapit sa Syria ngayon. Ngayon, itong Ammonite or Moabite, malayo siya. So, nag-travel pa si Balaam para lang i-meet ang king of Moabite or Ammonite para lang i-curse ang mga Israelites. So, ano ang ibig sabihin nito sa atin sa ngayon? Ano ang isinasabi sa atin? Dapat nating mahalin ang ating brethren. Hindi natin dapat silang sumpain. Tatanggapin natin ang ating mga brethren. Tutulungan natin ang ating mga brethren. Nang sa ganon, makaharap natin si Almighty Father to be in the presence of our holy God, to enter the assembly of the Lord forever. Mamahalin natin yung kapwa-tao natin. Huwag natin gagayahin ang mga Ammonites or Moabites na kumuha pa ng isang tao para gumawa ng sumpa sa kapwa-tao. May mga tao ngayon na mag-hire sila ng tao, isumpa mo itong tao, paghirapin mo siya, papagapangin mo sa lusa. May mga ganong klaseng tao, no? Na gusto nila maghirap yung kanilang kapwa-tao, kaya kumukuha sila ng tao para mangbarang or mangkulam. Ito yung, or bigyan ng isang sumpa ang mga tao. Ayaw ni Almighty Father nun. Kaya yung mga taong gumagawa nun, hindi sila makakapunta sa kaharian ni Almighty Father. Dahil kadumihan ang kanilang ginagawa, galit sila sa tao, hindi nila minamahal ang kanilang kapwa-tao, kaya hindi sila makakapunta or sa kaharian ng Diyos, hindi nila makakaharap si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Saan ang punta ngayon nila? Sa impyerno. Itong ibig sabihin nito, no? Imagine ang layo-layo pa ni Balaam. Galing pa siya ng Padan Aram na sa ngayon ay sakop ng Turkey, malapit sa border ng Syria. Tapos itong Moabite and Ammonite, siya ay sakop ng Jordan, baba pa, medyo pantay ng Israel. I-check nyo sa mapa, no? Naghanap pa talaga. May kilala akong tao, naghahanap pa talaga ng mangkukulam para mangpakulang or mangbarang ng tao. Gusto pang sumakay ng airplane para makaharap ng kung ano-anong kasagutan sa kanyang problema, para makapanakit ng kapwa-tao, para mailayo kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay. Wickedness. Hindi yun kay Almighty Father. Anong mangyayari ngayon? Yung tao na gustong mangkulam ng kapwa-tao o manakit ng kapwa-tao, siya ngayon ang paparusahan ni Almighty Father. At ang parusa, eternal damnation, unless na magpakumbaba ang tao kay Almighty Father, humingi ng kapatawaran. Naintindihan natin? Verse 5. Nevertheless, the Lord your God would not listen to Balaam, but the Lord your God turned the curse into a blessing for you, because the Lord your God loves you. Pagmahal tayo ni Almighty Father. Kahit ano pang mga curse ang gawin sa atin ng mga tao, baliwala yun. Poprotektahan tayo ni Almighty Father. Dahil mahal niya tayo. Ibe-bless niya tayo kahit ano pang mga nangyayari. Dahil ang kakampi natin,
powerful, the creator of this world. Yun ang kakampi natin. Kaya kung sino man ang mga away sa atin, ang magtatanggol sa atin, si Almighty Father, we don't have to do anything. We must give it all to our Father. Verse 6. You shall not seek their peace, nor their prosperity all your days forever. Huwag tayong makisali sa mga wicked deeds ng mga tao. Nang sa ganon, matuwa sa atin si Almighty Father. Hindi tayo makikisali sa kung anong mga kadumihan. Verse 7. You shall not abhor an Edomite, for he is your brother. You shall not abhor an Egyptian, because you were an alien in his land. Sa ngayon, paano natin may apply itong verse 7 ng Deuteronomy chapter 23? Mamahalin natin ang ating mga kapwa-tao, ang brethren natin. Sino pa ang mamahalin natin? Ito nakalagay, Egyptian, no? Ano ba yung mga Egyptian? Egyptian symbolizes mga hindi naniniwala kay Almighty Father. Kahit hindi sila naniniwala kay Almighty Father, mamahalin pa rin natin sila. Kahit hindi sila followers of Jesus Christ, mamahalin pa rin natin sila. Tatanggapin natin sila. Yung mga brethren natin, tatanggapin natin. Tutulungan natin. Yung mga hindi natin brethren, yung mga hindi followers ni Christ, ganoon din ang gagawin natin. Wala tayong pipiliing tao. Lahat tatanggapin natin. Dahil si Almighty Father, yung tatay natin, mapagmahal. Si Jesus Christ, mapagmahal, ibinigay niya ang kanyang buhay sa lahat ng tao. Walang pinili si Jesus Christ. Yung salvation is for all. Free. Walang bayad. Kaya tayo, ano ang gagawin natin? Ganun ang gagawin natin. Walang bayad. Hindi tayo hingi ng kabayaran. Dahil yung tatay natin, ibinigay sa atin si Jesus Christ ng walang bayad. Tayo rin ganun, i-share natin sa mga tao ang salita ng Diyos ng walang bayad. Dahil si Almighty Father ang mag-provide sa atin ng lahat. Iingatan niya tayo. Verse 8. The children of the third generation born to them may enter the assembly of the Lord. So, yung mga tao na tumatanggap sa kanyang brethren, follower man ni Jesus Christ at ni Almighty Father o hindi, sila ay makakaharap ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Makakapasok sila sa presensya ni Almighty Father at ni Jesus Christ. They may enter the assembly of the Lord. Dahil tayo lahat ay equal in the eyes of the Almighty Father. Kahit na ano pa ang background natin. Kahit ano pa ang itsura natin. Pare-pareho tayo. Kaya lang tayo nagkaiba ng itsura dahil sa status ng society natin. Diba? May mayaman, may mahirap. May iba, may mga alahas. Yung iba, wala. Yung iba, nag-aral ng matagal. Yung iba naman, hindi naman nag-aral ng matagal. Yung iba, hindi nakapag-aral. Yung iba, may bahay. Yung iba, wala. Yung iba, may sasakyan. Yung iba, wala. Pero, tanggalin mo lahat yung mga bagay na yon. Ano ang matitira sa atin? Katawan natin, dala-dala natin. Kaluluwa natin. Yun lang. Tanggalin mo lahat. Pare-pareho tayo kay Almighty Father sa kanyang paningin. Naintindihan natin? Kaya tayo, tanggap tayo lahat ni Almighty Father. Ano lang ang requirement? Uphold justice, righteousness, mercy, and humble ourselves before our Father. Be fearful of Him. Believe in Jesus Christ. So that we may enter the presence of the Holy God. Makuha natin ang ating inheritance. Verse 9. When the army goes out against your enemies, then keep yourself from every wicked thing. Huwag tayong gumawa ng mga kadumihan or keep ourselves from doing wickedness or evil deeds.
para tinihin natin malinis ang ating sarili, dahil si Almighty Father, lagi siyang nakatingin sa atin. Nakikita niya ang isipan natin at ang puso natin, yung motive natin, nakikita ni Almighty Father. Verse 10, if there is any man among you who becomes unclean by some occurrence in the night, then he shall go outside the camp. He shall not come inside the camp. Dito sa verse 10, no? If there is any man among you who becomes unclean by some occurrence in the night. Ano itong occurrence in the night? Na i-check natin sa ibang version ng Bible. Ang makikita natin dito ay yung nocturnal emission. Yung nocturnal emission, it's involuntary yun. Expelling of the prostatic fluid. Normal sa lalaki yun na hindi niya gusto, pero tulog siya. So, nagkaroon siya ng emission. Kaya nga dito, if there is any man among you who becomes unclean by some occurrence in the night, then he shall go outside the camp. He shall not come inside the camp. Bakit sinasabi na madumi yung pangyayari na yon? Dahil sa ang isang lalaki, ang kanyang fluid, may kasamang dugo yun. Alam niyo yan, di ba? Hindi lang kulay pula. May kasamang dugo yon. Kaya sinasabing unclean. Galing sa loob ng katawan ng tao. Hindi niya sinasadya yon. Kaya ang gagawin niya, lalabas siya sa outside the camp. Hindi siya papasok sa camp. Okay? So, blood din yun, ano? Hindi nyo alam yun, ano? Blood din yun, ha? Verse 11, but it shall be when evening comes, that he shall wash with water, and when the sun sets, he may come in the camp. Maghugas siya ng tubig. Maglilinisin niya yung sarili niya. Kasi dumi din yung dugo, din yung galing yung sa loob ng katawan niya. May tendency na yung isang bagay na galing sa katawan mo ay may bacteria, no? Kaya kailangan linisin mo. Baka makahawa ka, hindi mo alam, may sakit ka. Kasi gusto ni Almighty Father, malinis lahat. Hindi magkasakit ang kanyang mga anak. Okay? Kaya, gusto ni Almighty Father na he shall wash with water, and when the sun sets, he may come into the camp. Verse 12. Also, you shall have a place outside the camp where you may go out. Magkakaroon kayo ng lugar sa labas ng camp nyo kung saan pwede kayong lumabas. And you shall have an implement among your equipment. And when you sit down outside, you shall dig with it and turn and cover your refuse. Ano itong refuse na to? Ang refuse na to ay yung dumi ng tao. Okay? So kung gusto mong dumumi, lalabas ka ng camp mo. You will have an implement among your equipment. Kukuha ka ng isang bagay or paddle. Sa ibang version kasi, paddle or stick. Tapos, when you sit down outside, kung sa labas ka kasi ikaw dudumi, hindi ka pwede sa loob ng camp dahil madumi yon galing sa katawan mo. Kaya sa labas ka ng camp, dudumi. Ngayon, yung kung nagdumi ka, maghuhukay ka ngayon. Siyempre, may hawak kang stick or paddle. Huhukayin mo yun. And then, tatakban mo yung iyong dumi. Yun ang ibig sabihin dito. Bakit ganun? Kasi, may mga dumi na nakakahawa. Hindi, example, yung colitis na nakakahawa na pag nahawakan mo, mahahawa yung ibang mga tao or diarrhea. Pag nagkaroon ng diarrhea yung mga tao, di lahat nagkaroon na ng diarrhea, no? O di mamamatay na yung tao kasi may tendency na nakakamatay ang diarrhea, mawawalan ka ng fluid sa katawan mo, manghihina ka. Kaya gusto ni Almighty Father, malinis ang kanyang mga anak para hindi
mamatay dahil nga pinapadami ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Iniingatan niya. Ganun kamahal ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Okay, naintindihan natin? Verse 14. For the Lord your God walks in the midst of your camp. Anong ibig sabihin ito? God Almighty is always with us. Hindi niya tayo iniiwan. Kaya nakakahiya naman kay Almighty Father. No? For the Lord your God walks in the midst of your camp. So, lagi siyang nasa sa atin. Lagi niya tayong kasama. Alam niya yung ginagawa natin. To deliver you. Anong to deliver you? To carry us and to help us. Ano pa? And give your enemies over to you. Anong gagawin ni Almighty Father? Ginagawa niya tayong victorious over all principalities. Lahat ng mga from the darkness of this world, nagiging victorious tayo dahil kay Almighty Father. Therefore, your camp shall be holy. Ano yung camp na yon? Sa ngayon, ang camp natin, yung body natin, we must be holy and pleasing to the eyes of the Almighty Father. Naiintindihan natin? Ano pa? That He may see no unclean thing among you. No iniquities should be seen. Walang kadumihan na nakikita dapat sa atin na ginagawa tayo. Dahil lagi natin kasama si Almighty Father. Para i-save niya tayo sa ating mga enemies, principalities of this world. Kaya dapat, we must be holy in the eyes of the Almighty Father, at wala siyang makitang kadumihan sa atin. And turn away from you, dahil pag nakaitas ni Almighty Father na madumi ang puso at isipan natin, tatalikuran tayo ni Almighty Father, hindi niya tayo madidinig. Hindi siya makikinig sa atin. Pero ngayon, malinis na tayo because of Jesus' blood. Nakapaglinis sa atin yung precious blood ni Jesus. Naging righteous tayo. Naging maayos tayo sa paningin ni Almighty Father because of Jesus Christ. Kaya we must be thankful of Jesus Christ all the time. Grateful for giving His life for us, His friends. Kaya nga si Jesus Christ, the Almighty Father said to the angels, worship Him. Inutusan ni Almighty Father na i-worship ng mga angels si Jesus Christ. Kung mga angels in-worship si Jesus Christ, tayo din. I-worship natin si Jesus Christ. No? So, tayo tayo sa verse 15 of Deuteronomy chapter 23. You shall not give back to his master the slave who has escaped from his master to you. Anong ibig sabihin na to? Huwag mong ibebetray ang brethren mo. Huwag mong sasaktan ang brethren mo. Dito, nakatakas na yung slave kasi nga yung master ng slave ay wicked. Hindi naman tatakas ang isang slave sa isa kanyang master kung hindi wicked yon. Ngayon, dito, ang utos ng Almighty Father, huwag mong ibabaleg yung slave sa kanyang master. Kasi nakatakas na siya eh. Kasi kaya siya tumakas kasi nga wicked yon. Ngayon, kung i-apply natin ngayon, huwag natin ibebetray ang mga brothers natin, ang mga brethren natin. Huwag natin sasaktan. Namahalin natin ang kapwa-tao natin gaya ng mapagmamahal natin sa sarili natin. Verse 16. Dito sa verse 16, He may dwell with you in your midst, in the place which He chooses within one of your gates, where it seems best to Him. You shall not oppress Him. Ngayon, dahil sa tumulong tayo sa kapwa-tao natin, hindi natin sila imamanipula o i-abuse dahil nakatakas na siya sa kanyang master. Ngayon, ikaw naman, hindi mo siya abusuhin dahil sa slave siya. Ngayon tayo, anong gagawin natin? Tutulungan natin ang kapwa-tao natin just as Jesus has commanded us. Tutulungan natin nang hindi tayo humingi ng kapalit. Hindi natin aabusuhin, hindi natin sasaktan.
itatrato natin na parang tayo, mamahalin natin ang kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. No? Verse 17. There shall be no ritual, harlot of the daughters of Israel, or a perverted one of the sons of Israel. Anong ibig sabihin nito? Hindi pwede ang ritual, harlot of the daughters of Israel, or a perverted one of the sons of Israel. Nakalagay dito, no, sa ibig sabihin ng ritual harlot is a Kadesha or female of Kadesh. Ngayon, ang lalaki naman, Kadesh, or a perverted one of the sons of Israel, na nagpa-practice ng sodomy and prostitution in religious rituals. Ngayon, meron bang mga taong ganito na nagpa-practice ng sodomy and prostitution in religious rituals? Meron. May mga ritual na ang tawag ay fertility rites or rites, R-I-T-E-S. Meron ding na nagpo-promote ng fertility. Hindi gusto ni Almighty Father to. Dahil kung gusto mong magkanak, lalapit ka kay Almighty Father. Hindi mo kailangang magpadasal sa kung sino-sino or may rites ka kung anong may mga seremonyas na gagawin para ka mabuntis, no? Ano pa ang meron dito sa verse 17? Merong mga religion na meron sila mga tantric practices. Anong mga religion to? Hindu and Buddhist. Ini-incorporate nila yung sexual activity in a ritual or yogic context, viewing sexual energy as a powerful force for spiritual growth and liberation. Hindi gusto ni Almighty Father to. Ha? So, ano to? Yogic. Yoga. Hindi kay Almighty Father ang yoga. Alam niyo ba yon? Ha? Kasi, ang practice na yon ay ibang religion yon. Hindi yung kay Almighty Father. It's ano to, meditation. Iba ang meditation sa pakikipag-usap kay Almighty Father. Kasi yung meditation, iisipin mo, i-clear mo yung mind mo, tapos meron kang i-chant, tapos nawawala ka sa sarili mong pag-iisip, ganon. Ngayon, pag magpe-pray tayo kay Almighty Father, hindi ganon. With our hearts and with our minds. At may pagmamahal. Ngayon, itong tradition na ginagawa or practice ng ibang mga religious entity, meron silang mga ganitong practice, sexual energy, no? Gusto nila yung mga spiritual growth and liberation. Hindi ganun yung kay Almighty Father. Kadumihan kay Almighty Father yun. Meron pang iba ang ginagawa ay sex magic. Chinek ko to. Ha? Kaka-check ko lang. Ano yung sex magic? Some magical or spiritual practices utilize sexual activity or energy to achieve desired outcomes, such as healing, divination, or influencing events. Ginagamit para for their perverted minds. Yung gatong mga bagay. Kaya nga ayaw ni Almighty Father. Kaya sabi ko ni Almighty Father sa Deuteronomy chapter 23 verse 17, there shall be no ritual harlot of the daughters of Israel or a perverted one of the sons of Israel. Hindi tayo pwede makipag-partake or makisali sa gatong mga gawain. Dahil ito ay uncleanness. No? Meron pang iba ang tinatawag, madami. Rites of passage. No? Meron silang mga rites of passage, kailangan mabinyagan ka. May mga ganon, hindi kailangan. Hindi kailangan to. Ha? Meron pa iba, sacred prostitution. Hindi to kay Almighty Father. Madami. Santa Muerte. Ano ba itong mga to? Ha? Kadumihan to kay Almighty Father.
At kung ayaw ni Almighty Father to, dahil dapat ayawan din natin to. Dahil doon tayo sa kung ano ang gusto ni Almighty Father, dahil siya ang tatay natin. We are the adopted sons and daughters of the Holy God. Our Father is holy, and so we must be holy also. Verse 18, you shall not bring the wages of a harlot or the price of a dog. Anong ibig sabihin ng you shall not bring the wages of a harlot or the price of a dog? Bakit may nasali na aso? Hindi ka pwedeng mag-offer kay Almighty Father na yung pera mo ay galing sa sweldo mo bilang isang harlot. Dahil gumagawa ka ng kadumihan, tapos ibibigay mo kay Almighty Father, hindi matatanggap ni Almighty Father yun. Ang tatanggap nun ibang tao. Pero si Almighty Father, hindi niya matatanggap yun. Dahil hindi mo kang pera si Almighty, hindi, galing to pera rin to. Hindi gusto ni Almighty Father yung kadumihan. Ano pa? Or the price of a dog. Ano yung price of a dog? Ngayon, binanggit na naman ang dog. Sa Book of Revelation chapter 22, binanggit din ang dog, di ba? Ano ba ang symbolism ng dog? Dito sa Revelation chapter 22 verse 15. But outside are the dogs, and sorcerers, and sexually immoral, and murderers, and idolaters, and whoever loves and practices a lie. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga aso, ang mga sorcerers, ang mga sexually immorals, murderers, and idolaters, at saka yung mga gusto at nagpa-practice ng kasinungalingan. Yung price of a dog, bayad ito sa lalaki na harlot. Ang babae tawag harlot, pero pag ang lalaki na male prostitute ang tawag dog. No? Kaya nga sa ibang version chinek ko na bakit may aso na naman dito. So chinek ko ilang version ang tinignan ko, 3, 4. Ang price of a dog, bayad sa isang male prostitute. Wages of a harlot, alam natin babae, pag sinasabing harlot, bayad sa harlot. Hindi matatanggap ni Almighty Father yung tulong or yung wage or sweldo na nakuha mo sa maduduming bagay, maduduming gawain. Kung yung tao, matatanggap niya yung pera mo, pero si Almighty Father hindi. Ulitin natin, Verse 18, you shall not bring the wages of a harlot or the price of a dog to the house of the Lord your God for any vowed offering. Sa offering, hindi pwede. Sabihin mo, tithes, hindi pwede. Hindi tatanggapin ni Almighty Father. For both of these are an abomination to the Lord your God. Kadumihan yon sa paningin ni Almighty Father. Galing sa dumi, yung pera mo na ibibigay mo kay Almighty Father. Hindi kailangan ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, malinis ka kahit hindi ka magbigay. Malinis ang ginagawa mo kahit hindi ka magbigay. Susundin natin si Almighty Father. Dahil hindi si Almighty Father mukhang pera. Hindi niya kailangan ng pera. Hindi niya kailangan ng offering. Ang gusto ni Almighty Father ng offering, yung tayo. Tayo mismo dahil tayo ang kanyang treasure. Tayo ang kanyang inheritance. Hindi ang pera. Hindi binibigyan ng Almighty Father ng importance yung mga offerings. Ang importante tayo. Kaya nga dito hindi niya matatanggap ni Almighty Father ang mga gawain ng kadumihan tapos doon galing ang pera na ipangtutulong mo sa kapwa-tao. Galing ipangtutulong mo sa kapwa-tao. Kung yes, nakatulong sa kapwa-tao mo, pero kung ikaw hindi ka ni Almighty Father, i-acknowledge. Naintindihan natin? Ano pa? Dito sa verse 19, you shall not charge interest to your brother. Interest on money. Sa iyong brethren, hindi ka pwedeng magkaroon ng interest. Yearly interest, tumataas ang interest sa utang. Monthly, tumataas ang interest sa utang. Hindi na nakabayad yung brother mo sa kakataas mo ng interest. Hindi gusto ni Almighty Father yon. Hindi gusto ni Almighty Father ng 5:6. You shall not charge interest to your brother
interest on money, no? Nagtataas ang interest yearly kahit sa bangko. Hindi gusto ni Almighty Father yun. That's wickedness. Selfishness, greediness, that's a business. Ano pa? Or food, no? Halimbawa, binigyan kita ng pagkain, ha? Utang na loob mo sa akin yan. Binigyan kita ng pagkain. Hindi pwedeng ganon. Kung gusto mong magbigay ka. Hindi ka hihingi ng utang na loob. Or anything that is lent out at interest. Ano to? Nagpahiram ka, tapos kailangan may interest yan, kailangan may balik sa akin yan. Dadami ang balik sa akin yan. Hindi ganon. Kadumihan yung kay Almighty Father. Corruption. Ha? Kaya nga dito sa society natin, corrupt ang mga tao dahil tumutulong pero kukuha naman sila ng bagay na mas malaki pa sa naitulong nila. Ganon ka-corrupt ang tao, ganon kadumi ang tao. Verse 20, to a foreigner you may charge interest, but to your brother you shall not charge interest. Sabi ni Almighty Father yon. Ano ba ang foreigner? Taga ibang bansa, taga ibang lugar, yung may kakayahang magbayad. Pero kung yung brother mo, brethren mo siya hindi ka dapat maghingi ng interest. Kahit business yan. Ha? Ayaw nga ni Almighty Father nun bakit ka nagpapa-interest ng business mo? Sino nag-invento ng mga ganun may mga interest? Yung mga nag-invento na may mga interest na pag nagpapautang may interest, sino nag-invento nun? Demonyo nag-invento nun. Hindi si Almighty Father. Dahil gusto ni Almighty Father, tulungan ang mga nangangailangan. Tulungan. Yung kaya nga, nangihiram ang tao Kaya nga humihingi ng tulong ang tao sa'yo dahil nangangailangan. Tapos, bibigyan mo pa ng interest. Anong klase ka? Kaya wickedness yon, hindi yung gawain ni Almighty Father. That the Lord your God may bless you in all to which you set your hand in the land which you are entering to possess. Ibe-bless tayo ni Almighty Father dahil hindi tayo nag-charge ng interest. Ngayon, sasabihin niyo, bakit yung mga nagpa-5-6, yung mga nagpapautang, ang tataas ng pera nila sa bangko, yumayaman sila dahil nga sa pa-interest nila. Lumalaki ang kanilang business, lumalago ang kanilang negosyo dahil sa interest nila sa kanilang mga pautang. Bakit sila nagiging blessed? Dito lang sa mundo yon, akala mo blessed. Pero kay Almighty Father, hindi blessed yon. Dahil ang mga bagay na kayamanan dito sa mundo ay basura kay Almighty Father. Ang tunay na kayamanan, ang tunay na inheritance, ang real treasure, si Almighty Father. So yung puso ni Almighty Father, wala sa mga tao na nangaabuso ng kapwa-tao. Nasaan ang puso ni Almighty Father? Nasaan ang blessing ni Almighty Father? Sa mga tao na tumutulong sa kanyang kapwa-tao. Ando ng puso ni Almighty Father. Dahil ginagaya natin siya. Gagayahin natin yung tatay natin. Nang sa ganun tayo ay maging maituring na anak ng Diyos. Adopted sons and daughters, heirs of the Almighty Father. At yung pagiging heir natin, yung inheritance natin, hindi lang sa mundo na to. Kundi it's for all eternity. At hindi mananakaw yung kayamanan na yon. Yung mga kayamanan ng mga tao na nandito sa mundo, ano nangyayari? Naiiwan nila, di ba? Dito sa mundo, naiiwan nila yung kayamanan nila, yung mga ari-arian nila, yung mga milyones na, bilyones, trilyones, gazillions, naiiwan nila. Pero nasa ng kaluluwa nila? Nasa impyerno. Hindi sila blessed. Tapos nasa impyerno ang kanilang kaluluwa. Verse 21. When you make a vow to the Lord your God, you shall not delay to pay it. For the Lord your God will truly require it of you, and it would be a sin to you. Ngayon, kung magkakaroon ka ng promise kay Almighty Father, gagawin mo yun. Dahil si Almighty Father umaasa na gagawin mo yun. Hindi require yun ni Almighty Father na yung promise mo, gawin mo. Dahil si Almighty Father, pag nag-promise siya, ginagawa niya. Ngayon, kung hindi mo gagawin ang promise mo, kasalanan yon, no? Verse 22. But if you abstain from vowing, and it shall not be sin to you. Pero kung hindi ka naman nag-promise kay Almighty Father, hindi naman kasalanan yun
Hindi ka naman pinipilit ni Almighty Father na mag-promise sa Kanya. Gusto mong mag-promise eh. Kaya kung magpa-promise ka, gagawin mo yon. Hindi dahil sa gusto ni Almighty Father. Si Almighty Father, pag nag-promise siya, ginagawa niya. Kaya dahil tayo, anak tayo ni Almighty Father, pag nagpa-promise tayo, gagawin din natin. Ngayon, kung hindi tayo nag-promise, hindi naman yan nire-require eh. Hindi naman gusto ni Almighty Father na mag-promise ka. Kung gusto mo mag-promise, di mag-promise ka. Kung ayaw mo, okay lang din kay Almighty Father. Hindi yun kasalanan. Ha? Verse 23, that which has gone from your lips, you shall keep and perform. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, na promise mo kay Almighty Father, gagawin mo yun. You shall keep it and perform. Gagawin mo at ikikip mo yung promise mo. Huwag mong babaliwalain dahil magiging kasalanan yon. Ngayon, kung hindi ka naman nag-promise, hindi ka magkakaroon ng kasalanan, hindi ka naman nag-promise eh. Pero kung nag-promise ka kay Almighty Father, i-require ni Almighty Father yung nagawin mo. Balikan natin That which has gone from your lips, you shall keep and perform. For you voluntarily vow to the Lord your God what you have promised with your mouth. Voluntary kang nag-promise kay Almighty Father. Hindi naman ikaw pinilit ni Almighty Father na mag-promise sa Kanya. Voluntary ka nag-promise. Ha? Walang sinasabi si Almighty Father, mag-promise ka sa akin. Walang ganon. Hindi gumaganon si Almighty Father. Kung willing ka mag-promise, di mag-promise ka. Pero kung hindi ka gusto mag-promise, okay lang din kay Almighty Father. Ang importante kay Almighty Father, ginagawa mo yung inuutos ni Almighty Father. Ha? Verse 24, when you come into your neighbor's vineyard, you may eat your fill of grapes at your pleasure, but you shall not put any in your container. Pag nagpunta ka sa taniman ng iyong kapatid or vineyard ng iyong kapitbahay or ng iyong mga kakilala, meron siyang doon, kunyari may tanim na kung ano ng mga klaseng pananim, kumuha ka doon, kumain ka. You may eat your fill of grapes at your pleasure. Kahit gaano kadami, kainin mo doon. But, you shall not put any in your container. Huwag ka na mag-uwi, hindi ka na nahiya. Ito yung yung nagpunta ka na sa party, nakikain ka sa party, pag uwi mo may balot ka pa. Hindi ka na nahiya, may pabalot ka pa, umuwi ka sa party. Kung gusto mo, kumain ka ng kumain doon. Eat all you can. Pero wag mo nang ibalot yung uwi, no? Inimbita ka na nga to celebrate. Ngayon, kung magbabalot ka pa, magse-celebrate ka sa bahay mo mag-isa, ganon. Hindi yun ang utos ni Almighty Father. Hindi ka lang si Almighty Father. Magkaroon tayo ng kahihiyan. Ibig sabihin dito, mahiya ka naman at yung pagkain na yon ay ini-present sa'yo, huwag ka nang magbalot. Huwag mo nang iuwi. Huwag kang maging swapang. May mga tao pang bisitang darating, yung mga pananim na yon, may kukuha pa, pwede pang kumain nun. Huwag kang swapang. Verse 25. When you come into your neighbor's standing grain, you may pluck the heads with your hand, but you shall not use a sickle on your neighbor's standing grain. Ngayon, ito naman another example, no? Nandun ka sa neighbor mo, meron siyang mga pananim na grain, mga wheat or kung ano mang mga doon. Pwede kang kumuha, i-pluck mo ng kamay mo, no? Pero wag ka nang gagamit pa ng mga sickle. Aaninin ko lahat to, aakin lahat to. Swapang 'yon. Abusado. Ayaw ni Almighty Father ng abusado. Hindi mo tirhan yung iba pang mga tao. Magbigay ka naman. Huwag mong abusuin. Mauubos mo ba lahat yun? Tinuturuan tayo ni Almighty Father, huwag maging abusado. Huwag magnakaw. It's a form of pagnanakaw also. Inaabuso mo yung kabaitan ng kapwa-tao mo. Ngayon, kung abusado ka sa kapwa-tao mo, makikita ng kapwa-tao mo, ay, mga abuso rin ako, gagayahin ko rin yun. So, yung wickedness, kumalat na, namayani na sa buong mundo. Ngayon, namamayani na ang wickedness sa buong mundo. Kaya ayaw ni Almighty Father ng mga wicked people, ng mga abusado. Ayaw ni Almighty Father ng greedy.
tinuturuan tayo ni Almighty Father na maging maayos tayo. Dahil itong mga to, applicable pa rin up to now sa society natin. Ha? Applicable pa rin ito up to now. Hindi lang dahil sa nasa old covenant, hindi na natin basahin, hindi na applicable. Binasa natin, di ba? Applicable up to now. Kabaitan ni Almighty Father is for all eternity. Kabaitan ni Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, na-save tayo, ang dami nating kasalanan, pero pinatawad tayo ni Jesus Christ because of His blood. At ngayon, tinuturuan tayo ni Almighty Father kung ano ang mga bagay na tamang gawin sa kanyang paningin para tayo ay enter the assembly of the Lord, or makapasok sa kaharian ng Diyos. Tinuturuan tayo ni Almighty Father. Maging kagaya niya. Maging kagaya ni Jesus Christ. Para makuha natin ang ating inheritance. Dahil tayo ay heirs. Adopted sons and daughters of the Almighty God. So tayo ay blessed. Kahit hindi tayo mayaman dito sa mundo. Dahil ang tatay natin, siya ang creator ng mundo na to, kaya tayo blessed. Yung mga tao hindi nila nakikita si Almighty Father, pero time will come, makikita rin natin yung tatay natin dahil tayo ay may pananampalataya sa Kanya, nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, at ginaguide tayo ng Holy Spirit, nire-remind tayo to always do the right thing in the eyes of the Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.